Ito ang bansang may 1,000 kasba at 1,000,000 paandar. Kung ang Pilipinas may Intramuros, ang Morocco may Kasba City. Mga fortress na parang pinaghalong Game of Thrones at Minecraft pero may Moroccan flair. Ito ang bansang puno ng kasaysayan, kultura at minty. Tito John's TV. Ang Morocco ay nasa Northwest Africa. Sa itaas niya ay Mediterranean Sea, tagilid naman Atlantic Ocean. Ang bansang to may kabuuang lupa na mahigit 446,000 square kilometer at tinatayang 38 milyong populasyon, kalahati Arab, kalahati Berber. Pero lahat may isang goal sa buhay, makaraos sa init ng disyerto at traffic ng Casablanca. Sa hilaga may Rif Mountains na parang mini Baguio at sa gitna naman ang Atlas Mountains. At ito pa ang malupit. Pag lumampas ka pa sa timog, Sahara Desert na. From cold mountains to hot sun. Majority dito Muslim, mga 99% Sunni Islam. May mga Arab at Berber at mga minority na Kristiyano at Hudyo. Pero kahit iba-iba, lahat sila ay may common thing, hospitality. Ang wikang opisyal nila ay Arabic at Berber, pero dahil na-colonize sila ng France, ang iba biyasa rin sa French tapos may halong Spanish pa. At eto na ang pinakasikat, ang Kasbah, mga mud brick fortresses na parang kondo ng mga Berber. Noong unang panahon, hindi lang basta tirahan, defense fort pa yan, parang bahay na bato pero pang sandstorm version. Kung may bagyo tayong Burnham Park, sila may 8 Ben Haddou, isang UNESCO World Heritage. Ang capital city ng Morocco ay Rabat, political heart ng bansa, tahimik, maayos at parang Tagaytay version ng Casablanca. Dito mo makikita mga opisina, palasyo at mga embassy. Habang sa Casablanca naman, doon ang pinakamalaki at buhos ng ekonomiya. Kung sa ibang bansa, ang kayamanan ay ginto at langis, sa Morocco, ang pinakakaguluhan ay phosphate. Ito yung ginagamit sa pampataba ng taniman. Morocco ang may pinakamalaking reserves ng phosphate sa buong mundo, na nasa 70%. At para mas lumalim at maintindihan pa natin ang bansang ito, narito ang 15 nakakawindang na katotohanan tungkol sa bansang Morocco. Una, Ramadan. Pag Ramadan, parang may switch off sa buong bansa. Sa umaga, sarado halos lahat ng kainan. Wala kang makakain kundi hangin at pag-asa. Pero pag takip silim, ayun, parang piyesta. Lahat naglalabasan, nagkakainan, nagkwekwentuhan, nagkakasiyahan. Pangalawa, argan oil. Ginto ng Morocco. Hindi lang olive oil ang bida dito. Sa Morocco, may argan oil. Galing sa bunga ng argan tree. At ito, mayaman sa vitamin E at pampabloom ng balat at buhok. Pangatlo, Hassan II Mosque, parang floating mosque. Sa Casablanca may dambuhalang mosque, Hassan II Mosque. May minaret na 210 meters, parang gustong abutin ng langit. At kalahati nito nakatayo sa ibabaw ng dagat. May retractable roof, heated floors at 6,000 artisan ang gumawa. Kung may SM Mall of Asia, sila may Mosque of Atlantic. Pangapat, national food, couscous at minty. Ang couscous ay pagkain na gawa sa butil ng wheat, nilalagyan ng gulay at karne. At ang minty ay parang national pride. Kahit di mo gusto, mapipilitan kang uminom kasi yan ang hospitality symbol nila. Panglima, Sahara Desert, disyerto na may drama. Mga 7% ng bansa, disyerto. Pero kahit ganon, mayaman to sa phosphate na ginagamit sa fertilizer. Kaya kahit disyerto, may ambag. Pang-anim, bawal ang kape noon. Noong 1500s, pinagbawal ni Sultan Ahmad Al-Mansur ang kape. Kasi raw nagiging tambayan ng mga chismosa at chismoso ang coffee shops. Natatakot siya na baka planuhin siyang i-overthrow habang nagkakape. Pero syempre, di kinaya. Kaya yun, balik din ang kape. Pampito, 17 milyong tupa. Sa Morocco, mas maraming tupa kaysa influencer.
Mga 17 million daw. Ang mga breed nila ay pangmalakasan, mataba, mabalahibo, at pwedeng gawing shawarma anytime. Sila rin ang source ng karne, kabuhayan at sweeter ng mga taga-bundok. Pang-8, Chef Shawan, ang lungsod na lasing sa asul. Ito yung city na parang pininturahan ng langit. Puro asul lahat ng pader. Sabi ng iba, kulay blue daw para lumamig ang pakiramdam sa tindi ng init. Pero para sa mga turista, perfecto sa Instagram. Kung taga Maraco ka, siguro kahit ID mo asul din. Pang-9, Ceuta at Melilla. Spanish ba o Maracan? Kahit independent na ang Maraco, may dalawang lungsod sa northern coast, Ceuta at Melilla, na hawak pa rin ng Spain. Pang-10, batang-bata ang populasyon. 30% ng Maracan wala pang 15 years old. Ibig sabihin, future workers, innovators at syempre mga content creator. Kung bata pa lang tetsi na, in 10 years baka AI-powered na ang kuskus nila. Pang-11, Ouarzazate, Hollywood ng Africa. Dito kinunan ang Gladiator, Lawrence of Arabia, pati Damami, at may Atlas Studios. Isa sa pinakamalaki sa mundo, kaya kung maglalakad ka sa disyerto, huwag magulat kung may set ng pelikula sa tabi. Pang-12, Jilyaba at Kaftan o OTD ng Maraco. Ang mga lalaki naka-jilyaba, parang hoodie version ng sultan. Ang mga babae naka-kaftan na may burdang pang Miss Universe. Pang-13, Festival ng mga Bulaklak. May Rose Festival sila kada taon. Parang panagbenga ng Maraco. May parada, sayawan at bentahan ng mga produkto galing sa rosas, lotion, oil at pabango. Nag-aamoy mayaman ang buong lugar. Pang-14, Barbary Lion, ang national animal. Ang leon ng Maraco dati raw roaming sa atlas ng mountains. Ngayon nasa zoo na lang pero simbol pa rin ng tapang at dangal ng bansa. At ang pang-15, 28 Blue Flag Beaches. Hanggang 2022, 28 beaches ng Maraco may Blue Flag Certification. Ibig sabihin, world class ang linis at safety. Kaya kung gusto mong mag-beach na may kultura, minty at camel selfie, dito ka na. So yun, huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Hanggang sa muli.